Nakakita ka na ba ng pagi? Batid mo ba na mainam pala itong proteksyon, lalo na sa mga nagbubuntis? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga kakaibang bisa at gamit ng hayop na ito mula sa katubigan na kung tawagin nga ay pagi. Saan-saan mo nga ba ito magagamit at ang iba pang lihim na kaalaman tungkol dito? Ano nga ba ang pagi? Ang pagi o stingray sa Ingles ay isang uri ng isda na binubuo ng mga cartilage, nakahawig ng laman ng pating o shark. Sila ay isang mistulang malalapad na bagay na lumalangoy sa katubigan. Mayroong humigit sa 220 uri ng pagi sa ilalim ng 8 kategorya nito. Karaniwang namumuhay ang isdang ito sa mga tropikal o subtropical na karagatan at maging sa mga kailugan. Ang pagi rin ay nagtataglay ng mahabang buntot at salumpang o pabaliktad na tibo o tinik sa buntot nito na ginagamit nga nilang proteksyon sa oras ng panganib. Ang pinakamalaking pagi sa mundo ay tinatayang umaabot sa 13 talampakan o 4 na metro ang haba na matatagpuan nga sa isang ilog sa Mekong, Cambodia. Ang pagi rin ay kinakain at masarap isangkap sa maraming putahe. Subalit sa ibang lugar, ang paghuli nito ay ipinagbabawal na. Ngunit batid mo rin ba na ang hayop o isdang ito ay nagtataglay pala ng mga mahiwagang gamit o kapangyarihan? Ang buntot nito ang aking tinutukoy. Ang buntot pagi ay kinukuha at pinapatuyo pagkatapos ay binebenta ng ilan, sapagkat ito ay mabisang pangontra sa mga kulam at mga lalang ng tao. Pangtaboy din ito ng mga masamang elemento at sa mga tinatawag na aswang o tiktik. Mainam itong proteksyon lalo na sa mga buntis na madalas dalawin ng mga masamang elementong gaya nito. Ibuhol lamang ito ng paikot at ipwesto sa bandang pintuan ng inyong bahay kasama ng mga balaraw. Gayun din naman ang balat nito. Sa bansang China nga, ang balat ng pagi ay ginagamit sa paggawa ng wallet, sapatos at bag, at pinaniniwalaang ito ay isang pampaswerte sa kabuhayan, pananalapi at maging sa kalusugan. Ikaw, nakakita ka na ba ng buntot pagi? O di kaya naman ay nakatikim ka na ng putahing mula dito? Gayunpaman, marahil ay hindi naman masama ang gamitin natin ang mga biyaya ng tubig at likas nitong yaman. Subalit huwag lamang nating kalimutan na huwag din silang ubusin at abusuhin upang may maabutan pa ang mga susunod na henerasyon. Narinig mo na ba ang salitang balis? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin kung ano nga ba ang bisa ng unton. Ano nga ba ang unton? Ang unton ay karaniwang ginagamit na pangontra sa balis o batik na kadalasang tumatama sa mga sanggol o sa mga bata. Ito ay maaaring magbunga ng sakit ng ulo, sakit sa tiyan, at minsan ay pagsusuka ng bata o sanggol. Pinaniniwalaan ng mga matatanda kahit pa hanggang sa kasalukuyan na ito ay dala ng masamang hangin o ng masamang enerhiya na maaaring maisalin nga kahit sa umagitan lamang ng simpleng pagbati. Halimbawa nito ay ang mga salitang, "Ang ganda naman at ang cute ng batang ito." O kaya naman ay, "Napakaganda naman ng kanyang ngiti." Ang negatibong enerhiya ng bumabati ay papasok sa katawan ng inosenteng sanggol. Maaring gamutin ang simpleng balis gaya ng pagsasabi ng mga katagang, "Puwera usog," o ang pagpapahid ng laway ng bumati sa noo o sa pusod ng bata. Ang mga nganga naman na gawa ng albularyo ay isa ring mabuting alternatibo. Ang unton ay ginagamit kapag madalas nang nababati ang isang bata.
Ikinakabit ito o pinapardible sa likod na bahagi ng damit ng bata. Kadalasan itong nakabalot sa pulang tela at labis na epektibong pangontra sa balis o bati. Ang itim na unto naman ay kadalasang gamit na pantaboy sa mga aswang o mga nocturnal spirits. Ngunit ano nga ba ang kadalasang nilalaman ng pulang telang ito na kung tawagin ay unton? Kadalasang mayroon itong mga kakaibang halaman o buto tulad ng saga-saga, mais, buto ng munggo o paminta, at maaari ring buto ng atis. Mayroon din itong luyang itim at pulang tuyong sili. Kapag minsan naman ay naglalaman din ito ng isang pirasong papel na may nakasulat na orasyon at dasal. Ang mga paniniwalang ito ay pinaniniwalaan ngang namana pa natin sa ating mga kaninununuan. Naging epektibong sanggalang laban sa mga masamang espiritu sa ating paligid. Ikaw, napansin mo ba o nakakita ka na ng isang unton sa isang sanggol? Nakakita ka na ba ng punso? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mahiwagang umbok o tambak ng lupa na kung tawagin ay punso. Kadalasan ay iniiwasan o kinatatakutan ang paglapit sa punso. Hindi dahil sa mga anay o langgam na nananahan dito, kundi dahil sa mga matandang paniniwala na sa punso raw ay may munting nilalang na kung tawagin ay duwende. Pero bago ang lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang punso. Ang punso ay isang umbok ng lupa na kadalasang mapapansin mula sa di kalayuan dahil sa hugis bundok nitong anyo. Ito ay bunga ng mga anay na naninirahan sa ilalim nito. Ang punso ay nagsisilbi nilang chimneya o labasan ng hangin. Dahil ang mga anay ay may kakayahang mag-produce ng mga putik o mamasamasang lupa, ay nakakabuo sila ng isang mataas na tumpok ng lupa sa paglipas ng panahon. Subalit bakit kaya ayon sa mga matatanda ay pinamamahayan raw ito ng mga duwende? Ito ay sapagkat ang mga espiritong nilalang na ito na kung tawagin ay duwende ay kadalasang namumuhay at naninirahan sa ilalim ng lupa. At kadalasan ay nakikita nga sila sa mga tuktok ng punso. Ang karaniwan sa mga duwende ay masayahin at parating naglalaro. Subalit kung masusubukan mo naman silang makausap, ay masasabi mong gaya din nila tayong mga tao kung mag-isip. May ilang paniniwala na kung may mga bagay ka raw o gamit na mawawala sa iyong bahay nang di sinasadya, ito raw ay gawa ng mga duwende. At sa sandaling hindi mo na ito hinahanap, ay iyo itong masusumpungan. Maraming mga pamamaraan kung papaano nga ba makakausap ang mga duwende. Subalit ito ay hindi ko inirerekomenda, sapagkat maaring ito ay iyong ikapahamak. Subalit kung sila naman mismo ang magtangkang kumausap sa iyo, sa iba't ibang mga pamamaraan o magpakita sila, ay kausapin mo lamang. Kadalasan ay isasama kanila sa kanilang kaharian at doon na ipapasyal. Kaharian na punong-puno ng kayamanan o ginto. Subalit huwag na huwag mong tatangkaing kunin ito, sapagkat maaring ikaw ang maging kapalit. Ano ang iyong palagay? Totoo kaya ang mga duwending ito? Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.